ninyo. Kaya po, ang aming ginagawa, ang tinatawag namin na whole government approach, lahat po ng pamahalaan. Hindi lang mag-isang department po, kung hindi, pinagkakaisa kami. Kung sino man sa mga ibang department ay kinakatulog dito sa ating mga programa, ay sila po ay kasama ang tumutulog sa ating mga susunod ng dito upang makita ang naging resulta ng ating programa dito sa inyo. Andito po si DA sa Secretary Kiko Morel, ang Secretary ng DSWD, pagdating naman, daling sa katawag, dahil pinitahan yung mga biktima ng sinubukan. Ito ang DSWD Secretary sa katawag. Lahat po ng aming ginagawa ay hindi namin kaya gawin lahat ng aming nais gawin. Hindi namin makakamating sa taong bayan kung hindi po maganda ang tulungan at kaya national government po at saka ang mga local government. Kaya kasama din po natin ang Secretary ng DILG, Secretary ng in charge sa lahat ng mga development program dito sa Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, ang aking classmate sa 9th Congress sa Tribunal ng Congress sa mga kasama namin ang Davao del Sur Long District Representative, ang Davao del Sur Governor Ibon Catas, andito rin po ang Davao del Sur Representative John Catas, Davao del Sur Governor Bautista Pamilian, dito si Mayor Joseph Catas, del Sur, dating gobernador, dating classmate, Gobernador Marcata. Ang mahalaga, pero importante na bisita, nakikinakot at ngayon kasama natin sa iyo po ang mga beneficiary ng President. Ang kasamahan sa pamahalaan, ating kaibigan, hanggang nahapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating pinibigyan pansin ang naging epekto ng sa buhay ng ating mga magsasaka, aming isa at ang kanilang pamilya dito sa Rinto Mindanao. Kasama din natin ngayon ang ating mga kababayan mula sa Davao Occidental at iba pang bayan mula sa Mindanao. Batid natin ng pagpiyot ay hindi lamang nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga sakahan at mga estrada. Ito rin ay nagiging salamat sa kabuhayan at tupad sa pangarap ng maraming Pilipino. Sa aming tayo, umabot na sa paligid 4,000 na tao o sa 1,000 pamilya ang naapektuhan ng pagpiyot sa ilang barangay ng Panalan, at Santa Cruz dito sa Davao del Sur. Tinatayang halos 50 milyong piso na halaga ng mga palamin na kumala na sana ay naging kita ng ating mga magsasaka at mangingisda o magiging pagkain ng ating mga kapatayan. Kaya sa masisipag natin ng magsasaka at mangingisda, kayo ay nagsisilbi na napakalaga ng sektor ng agrikultura. Kayo rin ang bumubuhay sa inyong mga pamayanan dahil sa pagkain inyong hinahain sa kapag ng bawat kaalaman. Kaya naman, hilabutin namin kung dito kayo. Paalam sa inyo na hindi namin kayo papayagan. Ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay nandito at laging nandang pumalay at nagbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng ating dito. Ang kadawalan ng agrikultura ay kasalukuyan nagsisikap sa pagtustos ng patubig sa mga taniman
sa paggamit ng itinawag na pagkakalo ng develop na bagong technique ng pagsaka. Sa doon, ang alternate wetting and drying technology na napakaganda ang gawin resulta sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakakaabot, sinasabi ko yung irrigated areas, kung ginamit itong wet and dry technique, ay umaabot po sila hanggang 12 tons. Yung pinakamalaki 14 tons per hectare ang kanilang inaanin. Kaya gagawin po natin yung natin ng saka. Kasabay niyan ang tubig para maging malaki ang ari natin mas maganda ang magiging kabuhayan natin ng saka. Ngayon, bibigay din ang DA ng hybrid rice seed processing facility na kinabibilangan ng warehouse at apat na unit na recirculating dryer. Isang unit ng combined harvester, 2 unit ng farm tractor na may implement, 2 unit ng truck, at isang unit ng seed cleaner sa ilalim ng DA rice program. Sa ilalim naman ng corn program, magbibigay din kami ng 3 unit ng mechanical corn husker sheller. Ito ay lahat po sa mga ganito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na yung inyong inaanin ay kaya po yung process na mula sa inyo ay hindi na dapat sa processing. Ito ay diretso na sa merkado. Kaya kailangan minamahal. Kaya lahat ng kita doon sa produkto yun ay pupunta sa nagsaka para doon sa produkto. Ikinulong ko rin ibalita ang Philippine Authority ay mamamahagi ng mga coconut seedling at patalak na sa lupa na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso sa ilalim ng tinatawag ng coconut hybridization project. Para naman sa ating mga magsasakang tuluyan na nasira ang mga pananim, hindi po natin kayo makakalimutan. Bilang bahagi ng ating programa sa pagtulong, Presta naman ay namamahagi ng mga toolkit para sa pag-aalaga ng organic herbs and small ruminants sa ilalim ng Special Training for Employment Program. Lala, naglalaan din sila ang allowance na nagkakalaga ng higit na 2,000 piso bawat isa sa 25 training ng Organic Agricultural Production. Hindi ko nagtatapos dito ang ating tulong. Alam po namin, hindi madali bumangon o sa epekto ng yun kung walang organic. Kaya po, may inihanda rin kami na rin na tulong para sa ating mga magsasaka, mga isla, at ilang pamilya na pinamakaan ang epekto ng pandemya. Halos 6 milyong piso ang nakaraan sa pamamahagi ng tulong ng magsasaka, mga isla, at inyong pamilya dito sa Davao Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fishermen, and Companies. Ito po ay galing po sa President sa President. Galing po tungkol sa programa ng DA, tungkol sa programa ng TESCA, ng DTI, at ng DSWD, ay isabi namin, ito kahit na lahat ng programa ay nagkaroon po at ito nakatago. Hanapan natin ng ating tulong para po natin magpapayan ang ating tulong. Kaya ang ginawa ko ay tinanong ko sa Office of the President, naman tayo ng budget dyan, kaya meron na gagamitin namin para makakataga naman ang dalang tulong namin para sa mga Kristiyan at sa mga pasasaka. Kasabay pa rito, ang DSWD ay nagbibigay ng 10,000 bawat isa sa 10,000 Pilipinas beneficiary sa ating. At ang doon naman ay magkakaroon ng higit na 2 milyong piso na halaga na tulong sa halos na beneficiary ng integrated livelihood program. At karagdagang halos 3 milyong piso sa nagpas-anim na lang ang beneficiaryo ng upad program. Samantala ang DTI
ay magbibigay ng trabaho at puhunan ng pagkakataon kayo ng pagkakitaan habang hinihintay ninyo ang susunod na panahon ng pagkakataon. Kasama po rin natin ang dapat ng ating Speaker Martin Romualdez upang magkaloob ng 5 kilong bigas sa bawat kadumalo. At sa lahat po ito, ay buo ang aming pag-asa na sama-sama natin magkilos ay maalat pasambog natin ang kahit anong pagsubok. Alam ko po na ang prioridad ng pamahalang pananawigan ng Pangawal Sur ang pagtahil ng mga sektor ng infrastruktura, kalusugan, buhayan, turismo, at agrikultura. Nangyari ako na masasakatuparan natin ang mga ito sapagkat nariyan ang mga ahensyang kabalikan natin sa muling pag-aaral. Sa patunayan ko, ang mga ng DPWA, kasi nung kaya natin tinatapos ang kinang proyekto tulad ng Nakanaw, Kiblawan, Palagaro, at ang junction Mati Aurora Bypass Road. Ang bilang ito ay kasama din sa mga pagpamalangkas ng mga pasilidad tulad ng tumaman at professor courts sa Manila, bago isang island port at Mabina Port sa Sarangani at Batangan Port sa Jose de Santos. Ano ito kung bakit ang pagpamalangkas ng mga port dahil minsan nauubos ang kita na natin mga magsasakabayan ng transport cost. Ay mahal ang transport cost. At kung sa isang may sasakay sa truck, isasakay sa barko, bago isasakay ulit sa truck, bago makalating sa merkado. Bago makalating sa merkado, mas kikilita na ating mga magsasaka. Kaya ginalagay sa akin natin, ay ito natin, lagyan natin ng pagkwento. At sa pagkawag ito, halos na agricultural water ito para sa agricultural water. Siyempre, kapag-ibig dito, para sa mga pagbiyahe ng ating mga kabayan. Ngunit, ang sadya ng mga pera niya ay para mula dito, mula sa pagkakasito. At pagkakaproses na rin ang iniginanin, ay isasakay ang atin sa barko. Yung barko diretso na ito sa pupunta, hindi na kung saan sa pagkakaan, hindi na isasakay sa truck. Sa Maynila ka na rin, tuloy-tuloy sa Manila. Sa Manila, yung mga kabayaran ng ating mga magsasaka. At yung processing ko, wala nang hihigil na. Kayo po ang mga magsasaka po at magkikitain sa bawat hakbang habang umabot sa merkado ay ibig sabihin ng pasimilong ay makapunta na sa ating mga magsasaka. Magtagpuan natin ang Mindanao Railway Project Phase 1. Ang magsisimula dito sa Digos, at kung ang dapat, ang kasalukuyan natin ang karagdagang auto. Ayunin ito mapabilis, hindi dapat ang dami ng transportasyon, kundi kailangan magpusat ng auto sa inyong lugar. Asahan po ninyo, tututunan po natin upang bigay ng bagong pag-asa sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa Enminyo at upang mapaghandaan ang itatanging panahon ng Pilipino sa ating kasama at pagkilos. Nakakatiyan ako na makakamit natin ang isang masagradang buhay at ang bagong Pilipinas na matagal na natin pinakakaan. Mabuhay! Mabuhay! Ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa punto po ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisher folk na apektado ng El Nino. Ating tulayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance
sa mga piling farmers and fisher folk mula sa lalawigan ng Davao del Sur.